Sabi ng BSP, 7 out of 10 Filipinos ang walang savings. Now, ang tanong ko sa'yo, kabilang ka ba doon? Tipong isang emergency lang, kailangan mo na magsanla ng cellphone o mag-loan agad sa G-Loan, di ba? Hindi mo kailangan magmukhang kawawa para makapagtipid. May ginagawa ka lang mali. Today, share ko sa inyo yung mga mindset tricks na ginagawa ko para makaipon which helped me make my first million pesos at 20 years old. Regardless kung malaki man yung sweldo mo or maliit, applicable sa'yo to. Kaya kung pagod ka na sa pecha de peligro lifestyle mo, panoorin mo to. I-drawing natin yan. Welcome to the whiteboard and we are back. And alam nyo ba na 7 out of 10 Filipinos have no savings? Ang tanong ko sa inyo, saan kayo dyan? Nandun ba kayo sa 3 out of 10 na may savings or nandun kayo sa 7? Ikaw ba to o ikaw ba to? Now here's the thing about saving. It doesn't matter how much you make. What matters is how much of it you keep. Kung magkano ba yung natitira after mong gumastos for that month. May mga kilala ako na konti lang yung sahod pero nakakaipon. May mga kilala din ako na malaki yung sahod pero walang ipon. Now, if kung takot mo, nakasama ka dito sa 7 out of 10 and kung nakikita mo sarili mo na, shucks, bakit parang wala akong naiipon? I made this video for you and I have 4 mindset tips for you para makapagsimula ka mag-ipon. And I'm telling you right now, hindi siya madali. Pero minsan kailangan mong gawin di ba? First mindset tip is may tinatawag tayong 3-day rule tsaka 3 times rule. Ano yung 3-day rule? 3-day rule, for example, meron kang 99 items dyan. Bakit kaya may mga 99 items sa Shopee, di ba? Sobrang indecisive nyo, i-add to cart nyo lahat. 3-day rule meaning, pagkalagay mo siya sa cart mo, antayin mo muna mag 3 days bago mo i-check out. Bakit? Kasi minsan impulsive buy lang yan Now, this applies to everything. Okay? Hindi lang sa Shopee. If nasa mall ka, balik ka after 3 days, tignan natin kung gusto mong bilhin and chances are, hindi mo na bibilhin. Kasi may tinatawag tayong impulsive purchase. And in my case, parang 50% ng purchases ko impulsive. Next naman is 3 times rule. Saan na yung 3 times rule? 3 times rule meaning, kaya mo ba siya bilhin 3 beses? Bakit ko naman bibilhin ng 3 beses? Isa lang naman yung kailangan ko. If hindi mo siya kaya bilhin 3 times, meaning hindi mo siya afford bilhin. Ang normal rule dyan is, can you buy it 2 times? Pero again guys, we are trying to build wealth here. Kaya, let's be more extreme. 3 times, even 4 times, di ba? It depends really. Pero na lang kung bigger purchase yan, bahay, di ba? Pero let's say, mga damit lang naman yan, mga Steam games, di ba? If hindi mo kaya bilhin 3 times, and if binili mo siya 3 times, sobrang uncomfortable niya for you, wag mong bibilhin. Next mindset shift is cash versus stuff. Let's say may nag-alok sa'yo, 200 pesos or Starbucks matcha. Parehong green yan Anong pipiliin mo? Yung 200 pesos or yung matcha? Anong ibubulsa mo? Malamang yung 200 pesos kasi pag binulsa mo tong matcha, matatapon. Pero, pag pinapili ka on a random day, let's say may stranger dyan na social experiment ka, pili ka, 200 pesos o Starbucks matcha. Kung pinili mo yung pera, wag mong bibilhin to. And same goes, kung 1,000 pesos or Uniqlo Erisim shirt, naka-Erisim din pala. pero kung pipili, pero naka-GC kasi ito. Bibili ka yung 1,000 pesos o yung Erisim. Kung pipiliin mo tong 1,000 pesos, wag mong bibilhin to. So paano may apply yon? Let's say may gusto kang bilhin na cellphone. Kung may nag-abot sa'yo ng 5,000 or 10K, anong pipiliin mo? Yung gusto mo bilhin na cellphone or yung 10K? Kung yung 10K yung pipiliin mo or kung nagduda ka kung pipiliin mo ba to or ito, yung 10K yung kunin mo. And one of the most powerful, ito yung number 3, one of the most powerful mindset shift that you can do is to buy with your time. May bayad ang oras natin since, for example, we work full-time. Let's say, kumikita ka ng 3,000 pesos per month. That is 1,500 pesos per day or 187 pesos per hour. If gusto mo bumili ng PS5, that means you are subtracting 20 days of your life to buy this. If gusto mo bumili ng kape, that cost 1.5 hours of your life. If gusto mo bumili ng bagong t-shirt sa Uniqlo, that costs 4 hours of your life. Okay? Huwag mo isipin na, okay, 750 lang to. Kaya ko naman bilhin yan Isipin mo, 750, it takes me 4 hours to earn 750. Imagine, yung sinusuot mo, basically 4 hours of your life. Let's say, ang average lifespan ng tao is 80 years old. Tapos, gusto mo bumili ng PS5, babawasan mo pa ng 20 days yan. So, 79 years and 345 days ka na lang bago ka mamatay. Imagine, binawasan mo ng 20 days yung buhay mo kasi gusto mo ng PS5.
Now, that is what you mean by buy with your time. Now, this mindset shift is crazy. Imagine, lalabas lang kayo, gagala lang kayo, tapos babawasan ng isang araw yung buhay mo kasi nag-grab ka pa, tapos kumain pa kayo, di ba? And lastly, ito practical naman, this is what you call the ghost transfer, meaning, meron kang 4 bank accounts. Now, all of this actually pwede sa isang account lang, tapos nakasegregate lang siya. Pero this is personally what I do. So, I have an account sa salary, I have an account sa investment, account in savings, account in wants. Now, bakit ganun? Bakit hindi na lang isang bank, tapos i-track mo na lang isa-isa? Tapos i-track mo na lang yung expenses mo. It's because mas mahirap siya i-segregate. Now, for me, for example, my salary enters from RCBC. Investments ko pupuntang Union Bank. Savings ko nasa GoTime. And yung wants ko nasa GCash. So, ganun yung segregation ko. Now, automatic, pag may pumasok sa RCBC yung monthly salary ko, automatic na magta-transfer yan sa UB, magta-transfer sa GoTime, magta-transfer sa wants. Now, yung Union Bank ko naman, every month, dediretso yan sa GoTrade. Naka-automate na ako. Dediretso sa GoTrade, tapos bibili yan ng stock investment. I buy VU, and then, yun lang binibili ko actually. Now, I already made videos on how to do that. So, balikan nyo na lang yon sa playlist natin or sa channel natin. Pero this is a practice that I want you guys to implement sa financial practices nyo. Kasi sobrang helpful nito, nakasegregate lahat, and mas madali i-budget. Kasi kung makikita mo na, shucks, wala na pala laman yung GCash ko, meaning wala ka ng budget sa wants. And kung bibili ka sa grocery, kukunin mo yan sa savings mo. Hindi gagalaw yung sa investments mo, hindi gagalaw yung sa wants mo. I mean, actually, pwede mo din i-reallocate yan sa investments. Pwede mo din i-reallocate sa wants. Naka-prioritize din naman to eh. Kasi lahat naman dito papasok. Tapos, kailangan nakasegregate na agad. Kailangan may allocation ka na agad sa investments. And then, syempre, yung savings kasi yung needs mo. And then, lastly, yung wants. And then, number 5, pwede din, giving. May mga tao ka bang gusto pagbigyan? Ganyan. Lagay mo dyan. Yun lang naman. If you guys want to invest in GoTrade, nasa description yung link. Hindi yan sponsored, referral link lang yan, may free $2 ka pagka bumili ka doon. Hindi yan sponsored, referral link ko lang talaga yan kasi this is actually what I really use. And then may free $2 ka if you purchase your first stock there. You guys can check out the playlist if you guys want to learn more. And like, comment, and subscribe para hindi ka mamatay na brokey.